Kung ang pinakadahilan mo kung bakit ka nag-aalaga ng kalapate ay para kumita ng pera, naku, mag-isip-isip ka kalapatid. Mas mabuting itigil mo na habang maaga pa. Sa halip, umanap ka ng marangal na trabaho o legal na negosyo para kumita ng malinis na pera. Kapag kasi sa pera nakafocus ang motibasyon mo, delikado yan. Baka masilaw ka, kaibigan. Baka makaisip ka ng paraan para lamangan ng kapwa mo. Magkamalamang ng kwartang pinakaaasam-asam. Naiintindihan kita. Totoong magastos ang pag-aalaga. Araw-araw na patuka, grits and minerals, probiotics, vitamins and supplements. Huwag lang din sana silang dapuan ng sakit dahil mahal ang gamutan. Di rin maiiwasan agapan, kaya nagbabakuna rin paminsan-minsan. Ang lahat ng mga yan ay ginugugulan. Ang lahat ng mga iyan ay ginagastosan. Sa umpisa pa lang, dapat alam mo nang magastos ang hobby na iyong pinasukan, kaibigan. Hindi lang yan. Mahalaga rin ang mahabang oras at dedikasyong pinupuhunan. Ang oras ang premium currency o salapi ng buhay. Kapag ito'y nagamit na, walang katumbas na halaga para mabawi pa dahil hinding-hindi na ito maibabalik. Madalas na marinig natin lalo na sa mga baguhan ang salitang, basta umuwi lang, masayang masaya na ako, kaibigan. Pero sa kabilang banda, sa mga matatagal nang nag-aalaga at kumakarera, ang nais din natin ay hindi mawalang kwenta ang salapi, pagod at oras na inilaan sa pag-aalaga. Kaya nga ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan para magtagumpay. Mula sa pagpili ng kalidad na ibon, maayos na sistema sa kulungan, tiisin ang makalat at mabantot na breeding season, ang kaba sa unang beses na pagpapakawala, at mahabang pasensya sa pagtuturo ng mga young birds. Sipag magpa-low flying o maging sa road trainings hanggang sa abangan at pag-recover sa araw ng pauwian. Ang lahat ng iyan, kapalit ang walang kapantay na saya. Kapag nakita mong nagle-letter V na ang pakpak ng mga ibon mo papalapag sa landing board ng iyong kulungan, mula sa malayo at mahirap na liparan. Pero pagka minalas, palungkutan at panghihinayang naman kapag hindi tayo inuwian. Kapag nag-clock at pumwesto, congrats! Ang galing mo, kaibigan. Pero kung olats at gulong na naman, hayaan mong tapikin ko ang balikat mo habang sinasabing huwag susuko. Isasama ang loob. Tuloy-tuloy lang at tiyak darating ang panahon na ikaw naman ang papalakpakan at pararangalan. Sa oras ng kabiguan, paalala lang, pag-ingatan mo ang isip at puso mo, kaibigan. Pakiramdaman mo ang iyong sarili, baka meron nang namumuo sa iyong kaisipan na tila gustong maningil sa lahat ng iyong pinuhunan at ginastos sa pigeon sports na iyong sinalihan. Walang masama maghangad ng tagumpay, lalo pangat iyong pinaguhusay. Pero kaya ako sinabing mag-ingat ka, kalapatid, dahil baka sa mga kabiguang iyan ay maliis ang iyong isipan at maging daan para sa baluktot na pamamaraan, sukdulang maging mapanlamang, magkamalamang ng peking tagumpay at salapi mula sa pigeon sports. Sana hindi mo maisip gawin ang mga kababalaghan sa ring band or sticker tuwing loadingan. Pakikipagsabwatan sa mga tiwali at mandurugas na tropa, kumpare, kasosyo sa pandaraya na nandadakma ng ibon sa loob ng crates para mamanipula ang resulta ng pauwian. O di kaya naman ay mapasama ka sa malasindikatong grupong responsable sa malakihang lambatan at bentahan ng mga ibong pangduluhan na papauwi na sana sa kani-kanilang loft kung saan naghihintay ang mga nag-aabang. Isa lamang ang driving force na nagtutulak sa iba para gawin ang mga pandarayang iyan. Pera. Oo, dahil para sa kanila, pera-pera lang talaga ang labanan. Ngayon, tatanungin kita, kaibigan, iyan ba talaga ang dahilan? Bakit ka nag-aalaga ng kalapate? Kapag nabulilyaso, yan din ba ang halaga ng pangalan mo at pagkatao? Sukdulang itaya ang dignidad, kapalit ang ilang halaga? Ang mga yan ba ang dahilan kaya ka nag-aalaga at kumakarera? May kasabihan ng matatanda, magsimula ka sa tama, magtatapos ka sa tama. Kung nagsisimula ka pa lang o matagal na sa larangan, sama-sama nating i-realign ang ating isipan at tanungin ang ating sarili sa totoong dahilan ng pagpasok sa larangan. Ang pandarayang ito ba ang tunay na dahilan? Balik tayo sa umpisa.
Bakit ka ba nag-aalaga? Hindi ba para maglibang at magsaya? For the love of the game and competition, ika nga. Kaya kahit alam mong gagastos ka at aagaw ng oras at atensyon mo, tumuloy ka pa rin. Alam mong walang sino mang pumilit sa'yo na pasukin, paglaanan ng oras at salapi ang sports na ito, ikaw mismo ang gumusto. Kaya makatuwiran lamang na huwag kang maghangad ng kapalit na parang return of investment sa negosyo. Yung ibubuhos mo yung best mo at buo mong makakaya sa lahat ng iyong ginagawa para sa positibong resulta habang ini-enjoy ang patas na kompetisyon, hindi ba iyon ang mas may kabuluhan? Dagdag pa ang iyong mga karanasan at matututunan sa bawat season ng liparan. Ang enjoyment at sayang dulot ng pag-aalaga ay hindi mapapantayan. Super bonus na lang kapag ka nagbunga ng tagumpay at na-recognize ng community ang lahat ng iyong pinuhunan. Magkakalaban man ang ibon natin sa liparan, respeto at paghanga naman sa isa't isa sa harapan ang turingan. At sa madalas na pagkakataon, nagiging daan ng sports na ito para mabuo ang pagkakaibigan na tatagal ng mahabang panahon. Mas magandang makilala sa positibong paraan kaysa sumikat sa kalendaryo dahil sa mga negatibo at kabalbalan. Alalahanin natin na ang bawat tao ay may dangal at dignidad. Nasa ating mga sarili na lang kung paano natin ito pahahalagahan at iingatan. Kung may malasakit ka at mahal mo ang pigeon sport sa bansang ito, share mo sa mga kalapatids, katropa, mapanubi o veterano ang videong ito. Magpaalalahanan tayo dahil sa bawat isa din sa atin nakasalalay ang katatagan, ikagaganda, integridad at kalidad ng kompetisyon sa bawat resulta sa industriyang ito.